Ito ang ikalawang bahagi ng aralin tungkol sa ang kahalagahan ng entrepreneurship sa ekonomiya at lipunan. Ating pag-uusapan ngayon ang kahalagahan ng entrepreneurship sa ekonomiya. Ang kakayahang makipagsapalaran ng mga entrepreneur ay kilala na noong pa mang ika-18 siglo sa Pransya. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na gumaganap ng mahalagang papel ang entrepreneur sa ekonomiya, tulad ng mga sumusunod. Una, ang mga entrepreneur ay nakalilikha ng mga bagong hanap buhay. Ito ay nagpapakita ng paglago ng ekonomiya. Ikalawa, ang mga entrepreneur ang nagpapasimula ng mga bagong produkto sa pamilihan at ito ay umaakit ng mga pamumuhunan na kailangan ng bansa. Ikatlo, ang mga entrepreneur ay nakahanap ng mga makabagong paraan na magpapahusay sa mga kasanayan. Ikaapat, ang mga entrepreneur ay nakapaghahatid ng mga makabagong teknolohiya, industriya, at produkto sa pamilihan. Ito ay nagdadala ng kita sa bansa. Ang ikalima, ang entrepreneur ang nangunguna upang pagsamahin ang mga salik ng produksyon tulad ng lupa, paggawa, at puhunan upang makalika ng produkto at service na kailangan sa ekonomiya ng bansa. May ugnayan ang pamahalaan at entrepreneurship. Maaring makapagbigay ang pamahalaan ng insentibo at kapaligiran na kaaya-aya para sa pagnenegosyo. Sa kabilang dako, pinapabilis ng mga entrepreneur ang kaunlaran pangkabuhayan sa pamagitan ng nalikhang hanap buhay, industriya at produkto. Sa madaling sabi, nararapat isulong ng pamahalaan ang kagalingan ng mga individual upang maiangat ang antas ng ekonomiya. Upang malaman kung iyong naunawaan ang mga ipinaliwanag, subuking sagutin ang mga katanungan. Una, ano-ano ang mahalagang kontribusyon ng mga entrepreneur sa ekonomiya ng bansa? Ikalawa, paano matutulungan ng pamahalaan ang mga entrepreneur na maging kaagapay sa pagsulong ng ekonomiya? Dito nagtatapos ang ikalawang bahagi ng aralin tungkol sa ang kahalagahan ng entrepreneurship sa ekonomiya at lipunan.